Power is not given, it's taken. So yan ang i-discuss natin. Kasi nga 'di ba, subjective nga yung reality. Ikaw lang talaga mag-isa. Wala talagang tutulong sa iyo kundi sarili mo. Sure, may tutulong na ibang tao diyan, pero hindi sila tutulong kung wala kang value or wala sila nakikitang value sa iyo. So technically, kagagawan mo pa rin. Yung mga tumulong sa iyo is kagagawan mo 'yan. Tsaka walang tutulong ng walang kapalit. Subconsciously or consciously yan. So lahat talaga ng mga tao is may self-interest, di ba? Pati na rin ikaw, di ba? Mahalaga lang sa'yo ay self-interest. So ngayon pa lang talaga kailangan malaman mo yan na ang game of life is survival and solo journey. So ito, i-discuss natin yan. Power is not taken. Power is not granted, it's taken. So, ang power na sinasabi dito is self-governance. So, ito yan Ang linyang power is not given, it's taken ay hindi nangangahulugan dapat mang-agaw o mang-api ng iba. Sa mas malalim na antas, maaari itong unawain bilang walang ibang magbibigay sa iyo ng direksyon, disiplina o responsibilidad sa buhay. Ikaw mismo ang kailangang kumuha ng kontrol sa sarili mong isip, oras at kilos. So technically nga, 'di ba subjective nga yung reality. Ikaw talaga yung main character sa buhay mo. So kailangan talaga i-impose mo yung sarili mo. At syempre maging player ka, 'di ba? Maging main character ka. Kasi nga ikaw nga main character ng buhay mo. Ito ang uri ng power na hindi nakadepende sa posisyon, pera o approval ng ibang tao. Ang tunay na power ay self-governance. Maraming taong iniisip na ang power ay pagiging boss, maraming pera, impluensya, mataas na posisyon. Pero ang mas fundamental na power ay may kayahan kang gawin ang dapat gawin kahit ayaw mo. Kung kaya mong kontrolin ang emosyon, atensyon, oras, katawan, mga impulsive desires, mas makapangyarihan ka kaysa sa taong maraming resources pero alipin ang sariling emosyon. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing self-mastery precedes world mastery. Well, totoo yan kasi nga, 'di ba? Meron ako nadaanan dati sa FYP. Yung inggit pala ng tao, wala pala yan sa dami ng pera mo. Which is na-experience ko rin talaga yan. Kasi meron mga manager na pag-iinitan ka, manager ka na, bakit? Ano bang gusto mo, 'di ba? Bakit ka na maiinggit sa subordinate, 'di ba? So yun yung sinasabi natin, wala yan sa dami ng pera mo or resources o ari-arian. Kapag nakita ng ibang tao na may sarili kang mundo, tapos ini-enjoy mo yung sarili mo, nagiging insecure yung mga taong maraming possession. Ibig sabihin yung may mga kotse, milyonaryo yung millions yung bank account nila or etc. Or nasa kanila na lahat ng material wealth. Yun yung ibig sabihin, hindi lahat ng source ng inggit is base lang sa pera. Which is, ang true attractiveness kasi ng tao is yung may sarili siyang mundo, di ba? Or tinatawag nating self-control. Yung kaya niyang pasahin niya, kaya niya, kagaya nga dito ng sinample, control ng emosyon, attention, oras, katawan, mga impulsive desires. So ito, ang mundo ay hindi nagbibigay ng permission. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ay ang paghihintay. Hintayin ng motivation. Passive to, ito yung mga ganito passivity. Hintayin ng perfect timing, which is wala naman. Hintayin ng approval, which is hindi rin nag-i-exist, di ba? Kasi yung approval nila, may self-interest din yung taong nag-approve. Hindi naman mag-approve yung kabilang party kung wala siya mapapakinabangan, di ba? Hintayin ng confidence. Yung confidence, nanggagaling yan sa'yo, di ba? Sa self-assurance mo sa sarili mo. Tsaka syempre sa trust mo sa sarili mo, dun manggagaling yan. At paulit-ulit ng ginagawa mo. Hindi nauna ang confidence. Kapag naghihintay ka lagi ng permiso, ang ibang tao ang nagiging may control sa buhay mo. Oo, totoo yan, di ba? Kunwari pa, or nalilimitahan ka ng mga assumption mo sa utak mo,
or your imaginary judgment, di ba? Power begins when you stop asking permission to become the person you want to become. Yan nga yung sinabi ko yung example kanina, di ba? Hindi lahat ng inggit ng tao ay dahil lang sa money or resources. Pag nakikita niya na malaya ka, may tendency na maging insecure yung tao, regardless, di ba? Ang buhay ay reward system, hindi nire-reward ng realidad ang intention. Actually, intention kasi is kalooban mo yun. Ang mahalaga talaga is resulta, di ba? Kasi, baliwala yung potential mo, talent mo, kung hindi mo ginagamit, di ba? At walang resulta nangyayari. Nire-reward nito ang output, consistency, execution, value created. Well, yan talaga mahalaga kasi interconnected tayo. Pag wala kang value talaga nalalapag, mahirapan ka magpapapera, di ba? Mahirapan ka na gumawa ng pera. Kasi nga, value for value talagang labanan dito. Hindi pwedeng yung wala kang silbi, di ba? Marami kasi mga tao gusto mang-scam, yung easy way out. Well, matutuklasan mo to down the line na hindi ka makakalamang sa game of life kasi interconnected tayo through survival program. Walang makakalamang dito. Kala mo makakalamang ka. Kahit yung mayaman, pinaghirapan nila ng todo yan, 12 times pa sa grind mo. Kung ikaw, petiks, tapos naiinggit ka sa mayaman, well, hindi mo kaya yung ginagawa niya. Kung gusto mo yumaman, lagpasan mo yung ginawa niya, di ba? Maaari kang magkaroon ng magandang plano, mataas na IQ, maraming pangarap, pero kung walang execution, walang resulta. Yes, lagi natin sinasabi, walang kwentang manifestation kung hindi ka kikilos kasi ang action ang magbibigay ng resulta. Hindi ka lalabas ng kwarto mo, walang opportunity. Hindi ka makikipag-usap, hindi ka mag-chat sa internet, kung sino pa man dyan na makita mo opportunity, walang mangyayari. Walang action, walang mangyayari. Sa maraming sitwasyon sa buhay, ang resulta ang nagbubukas ng oportunidad. Well, totoo din naman yun, nakaka-relate nga ako dyan, di ba? Diba? Kasi nga yung channel ko, onti lang din yung followers. So, lahat ng mga nag-start na ganyan na experience yan, may mag-unfollow, marami, tapos may magda-doubt pa sa kakayahan mo. Kasi nga, inisip na wala tong napatunayan dahil yung followers niya is mababa lang, di ba? Yun kasi yung ano dito sa Lipunan. Pero pag dumami na yung followers, actually, hindi na mahalaga yung followers. Pag nakikita nila na masaya ka, tapos meron kang mga nag-i-improve ka sa buhay mo, tapos unti-unti nila nakikita yung ano. Kasi pwede mo namang i-fake yan, di ba? Pwede ka naman din sa social media kasi madaling utuin yung mga tao eh. Pwede kang magpanggap na mayaman, di ba? For the sake na may resulta ka. So, hindi malalaman ng mga utu-utu yan. Daming utu-utu sa ano eh. Sa social media eh. Ang impose your will, ito ay madaling ma-misinterpret. Hindi ibig sabihin nito ay pilitin ng ibang tao. Mas tamang kahulugan, i-impose mo ang iyong standard sa sarili mo. Halimbawa, imbis na pag tinamad ako bukas na, ang mindset ay hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman ko. Gagawin ko ang commitment ko. O yun nga yung discipline eh, di ba sa last topic. Yan yung discipline. Na choice talaga ang bawat kilos mo tsaka decision mo na para pa rin sa ikakabuti mo. Ikaw ang nagdidikta sa sarili mo, hindi ang emotions. Internal authority. May dalawang klase ng tao. External authority, sila ay gumagalaw depende sa opinion ng tao, likes, validation, approval. Ang identity nila ay hawak ng ibang tao. Yun yan, di ba? Marami yan sa sa lipunan. Kasi nga training nga tayo na maging passive ng culture, ng religion, ng parents natin sa bahay, di ba? Actually, dun din nag-uumpisa, di ba? Kasi sila may authority dahil parents sila. So, saan pa ba? Mga kaibigan mo, may leader-follower din, di ba? So, yun yan. Internal authority, sila ay may sariling standards, hindi ibig sabihin na hindi sila tumatanggap ng feedback.
pero hindi sila nabubuhay para lamang magustuhan. Fact yan, di ba? Yung parang ginagawa mo lang talaga yung gusto mong gawin, di ba? So, sino ka nga uli? Lagi natin sinasabi, si God, di ba? Si God ba may pakialam, di ba? Sa good and evil, gagawin niya lang yung gusto niya, di ba? Pero syempre may consequences naman dito eh. Gagawin mo pa rin yung tingin mo makakabuti sa'yo, pero dapat handa ka dun sa responsibility or consequences. Diba? Sigad ka nga, di ba? Attention is power. Ang focus ay isa sa pinakamahalagang anyo ng kapangyarihan. Kung saan napupunta ang atensyon, doon napupunta ang oras, energy, learning, identity. Kaya ang social media, balita at entertainment ay nakikipagkumpetensya para sa atensyon mo. Actually, guruin mo naman tong mundo na to, di ba? Itong mundo na to, kung naglalapag ka ng value for growth ng mga tao, ayaw nila. Pero yung mga entertainment, ubos oras, yung mga walang kwentang bagay, yun yung maraming nagpapatronize, di ba? Pati balita, ang dami nanonood niyan. So, yun yung dito sa lipunan eh. So, kung hindi mo kontrolado ang atensyon mo, ibang tao ang nagko-control sa direksyon ng buhay mo. Oo, fuck yan. Kasi nga, kung hindi ka pa nakaka-self-realize, di ba, sa mga totoong nangyayari sa buhay mo, tapos hindi mo kayang kontrolin yung buhay mo, or wala kang direksyon, is tatangayin ka na lang ng external influence. Identity over feelings. Ang mahihinang desisyon ay kadalasan nakabatay sa feelings. Oo, tsaka sa pagpiplease sa tao na kailangan matanggap ka nila or kailangan ng approval, yung mga ganyan. Ang malakas na desisyon ay nakabatay sa identity. Hindi ginaganahan ba ako, kundi ano ang ginagawa ng taong pinipili kong maging. Kapag malinaw ang identity, mas madali ang consistency. O kasi nga yung identity mo nga is i-attach mo sa mga traits or characteristics, di ba? So kung ano yung mga traits and characteristics mo, yun yung ikaw. Yun yung nagsesement ng pagiging ikaw or yung buong pagkatao mo. Ambition requires sacrifice. Actually, ambition nga, i-isolate ka niyan eh. Sa mga distraction, di ba? Majority naman sa lipunan, halos lahat distraction, di ba? So, kailangan mo talaga magkaroon ng filter, di ba? Filter mo yung mga hindi makakabuti at walang kinalaman sa self-improvement at pumera. Diyan lang dapat iikot ang oras mo, buhay mo, atensyon, etc. Outside dito, lahat ay distractions lamang. Hindi pwedeng gusto mo ng extraordinary result habang ordinary ang standards. May kapalit ang bawat goal. Ito yung sinasabi natin, di ba? May sasacrifice ka. Kasi nga, value for value dito labanan eh. Tsaka meron tayong law of equal exchange. Hindi pwedeng manlalamang ka, di ba? Sure, sa tingin mo, nakalamang ka. Pero ang game of life, hindi ka makakapagsinungaling. Kasi babalik ka niyan dun sa neutral na sinasabi na. Equal exchange nga, di ba? Comfort, oras, entertainment, instant gratification, laging may trade-off. Kasi yung iba, di ba sabi, magagrind ako, yumaman ng maaga, maubos yung youth nila, di ba? Tapos sabay pero may kapalit din yun, lifetime daw na anong tawag doon? Lifetime na higa. Pero na-miss mo yung 20s mo. So hindi ka talaga makakalamang dito sa buhay. Tapos hindi rin naman assurance na ma-maintain mo yung kayamanan mo hanggang kaduluduluhan. Yun nga yung dito kasi nga may cycle din tayong tinatawag. Marami na rin ako nakitang ganyan, yung mayayaman din na hindi nila na-maintain. So, kaya wag na kayo mainggit sa ibang tao kung successful sila financially kasi
Sa present lang naman tayo talaga na nakikita mo lang sila ngayon, pero hindi mo masasabi, di ba? Kasi nga may cycle yung buhay. Control the controllables. Maraming bagay ang wala sa control mo. Ekonomiya, panahon, opinyon ng tao, nakaraan, swerte. Walang swerte. Hindi ako naniniwala dyan. Tsaka yung mga pala, huwag nyo na pag-aksayan ng panahon yung gobyerno. Sisisihin nyo pa yan. Panahon, sisisihin mo yung panahon, opinyon ng tao. Well, kapag nauto ka or nasayang oras mo, kasalanan mo dahil binigyan mo ng attention yan eh. Pero nasa control mo effort, preparation. Wala naman talagang luck eh. Preparation yan, meets opportunity, habits, learning, response. Dito dapat ilagay ang energy. Actually, dapat nga yung energy mo, ilagay mo lang sa katawan mo, tsaka sa pagpapapera. Yun lang yung formula. Well, babagsak pa rin siya sa self-improvement at pagpapapera. Yun lang din iikot. Actually, nakaka-addict mag-self-improve Lalo na ngayon, nauuso na ngayon magpapapogi, nag-gym na halos lahat yung mga tao. Tapos sabay pumuporma na sila ng the shit, di ba? Tapos sabay pumapaldo na sila ng napakaraming pera, milyones, di ba? Ruthless prioritization. Power ay hindi lang paggawa. Power din ng pagsasabing no. Hindi lahat ng opportunity ay dapat tanggapin. Ang bawat yes ay may katumbas na no sa ibang bagay. Duality kasi, di ba? Kaya nga hindi ka dapat naapektuhan ng mga failure or kung ano pa man, setbacks. Kasi nga, parte yan ng action mo eh. Ano ka? Gusto mo lang tanggapin yung papabor sa'yo? Sabay pag hindi pumabor sa'yo, iiyak ka na lang dyan, di ba? Magiging iyakin ka na lang, magre-reklamo ka. Hindi ganun. Parte yan ng action mo, di ba? Dapat kung matatanggap mo yung success na gusto mo, kaya mo dapat tanggapin yung failure, di ba? Actually, wala rin naman talagang failure eh. Perspective, i-reframe mo yung utak. Hindi mag-i-exist yan. So, kung nag-fail ka, okay. Move on. Ganun na lang, di ba? Wala ka na magagawa, nangyari na eh. Pagka-loser ka, di ba? Naalala ko yan dati, di ba? Kung mataas ang ambition mo, kailangan ding mataas ang standards mo sa pagpili ng mga gagawin. Actually, pag successful ka financially, nandun sila sa level ng consistency na talaga na hindi pang average. Alam mo ba yung consistency ng mga mayayaman? Kung alam mo lang. kung paano nila na-reach yon, yung consistency na yon, di ba? So, mas marami silang ginagawa kumpara sa'yo. Ikaw na nanonood ngayon. Kaya ka nanonood ngayon kasi mas marami silang ginagawa kaysa sa'yo. Maraming taong sobrang motivated sa unang linggo. Pagkatapos, wala na. Ang tunay na power ay hindi explosive. Ito ay boring, paulit-ulit, consistent. Matetest mo to eh. Matetest mo talaga yung tao eh. Na yung tipong walang-wala siya. Tapos sabay, tuloy pa rin ginagawa, di ba? Yung ginagawa niya na para sa ikakabuti niya. Madali lang kasi kumilos kung may pera ka na, di ba? Tapos may mga numbers ka na. Paano kung kagaya ka na itong Channel 3? 3,000 na everyday na gumagawa. Actually, 10 years ko na ba ito ginagawa? Matagal-tagal na rin, di ba? Maliit na tamang desisyon araw-araw ang bumubuo ng malaking pagbabago. Actually, yun talaga yung importante. Kasi illusion yung, yung big win. Hindi totoo yung big win. Kasi nga, compounding effect lang yun ng small wins eh. So, yung small wins talaga ang pinakamahalaga. Ibig sabihin yung pagdi-decide mo na mag-stick pa rin talaga sa ikakabuti mo everyday. Ano ba yan? Pagte-training, kumain ng unprocessed food, unahin yung pagpapapera. Technically, babagsak pa rin siya sa self-improvement at pagpapapera, di ba? Doon lang iikot lahat. Tandaan nyo, ang game of life is hindi yan fantasy. Seryosohin yan. Game of life is survival talaga. Since the beginning, survival yan. Inutulang kayo ng kung sino-sino dyan na binigyan kayo ng fantasy sa utak nyo na
yung mundo, yung ganito lang yung mundo, experience mo yung ganyan. Well, part na rin yun, pero ang totoo talaga survival. The world responds to competence. Hindi sapat ang confidence lang. Ang competence ang nagbibigay ng tunay na leverage. Kasi yung confidence, well, parte rin naman yan ng competence pero ang test ng competence is yung nagagawa mo ba yung dapat gawin to yung best talaga, yung best na best, di ba? As in, yung kahit mabilis mo nang ginagawa yung isang bagay is yun pa rin talaga yung best, di ba? Actually, magiging best kapag through consistency. Kasi mapapansin mo napapansin ko yan, ang bilis ko na gawin ng mga videos Tapos ang dami na, di ba? Tapos kung makikita nyo, precise na precise yung pagka-music tsaka Kapag mahusay ka, mas marami kang options. Mas mataas ang value mo, mas malaki ang influence mo. Power grows with competence. Totoo. Pero marami kasing ututurin talagang tao Kasi, bakit yung mga di ba? Yung mga wala namang kakwenta-kwentang bagay na Sa bagay, may iba-iba kasing perspective yan Actually, lahat din naman talaga may value, di ba? Ang labanan na lang talaga is sa'yo. Kung makakabuti ba sa'yo yung value na So, subjective kasi reality. So, hindi natin ma-judge yung mga naglalabas ng prank video kasi pinaghirapan din naman nila mag-prank-prank. Pero yun nga lang, ubusin oras mo dun, di ba? Sila na kinabang. yung ikaw hindi, tagapanood ka lang. Hindi ka creator, isa ka lang fans, di ba? Or consumer. Emotional discipline. Kapag bawat emosyon ay sinusunod mo, madaling maagaw ang direksyon ng buhay mo. Ang emotional discipline ay hindi pagiging sa emosyon. Ito ay ang kakayahang piliin ang tamang aksyon kahit may emosyon. Kasi pag hindi ka nagpapadala sa emosyon mo, mas nagiging logical ka at yung decision mo mas nagiging fair and just, di ba? Ang momentum ay anyo ng power. Kapag araw-araw kang kumikilos, lumalakas ang confidence, lumalalim ang skill, bumibilis ang progress. Kapag tumigil ka, bumabagal din ang momentum. Ang momentum ay parang flywheel, mahirap paandarin sa umpisa. Pero kapag umiikot na, mas madali itong panatilihin. Kaya nga yung mga mayayaman hindi pa rin talaga humihinto kahit na super yaman na nila. Kasi nga, mas lumalaki yung responsibility nila kasi may pinapasweldo na silang tao or may binabayaran silang website para sa passive income or may maintenance dun sa resources nila. So technically, hindi ka talaga makakalamang. Ang galing mo na yung utak mong puro panglalamang, di ba? Hindi ka makakalamang sa game of life. Dahil interconnected tayo, value for value, labanan dito. Personal sovereignty. Ito ang pinakamataas na antas ng power. Ibig sabihin, hindi alipin ng distractions, hindi alipin ng comfort, hindi alipin ng validation, hindi alipin ng takot, hindi alipin ng impulse. Ikaw ang may huling pasya kung paano ka kikilos. Actually, wala rin naman talaga mamimilit sa'yo. Pwede kang i-push ng ibang tao yung buttons mo, pero nasa sa'yo pa rin desisyon kung bibigay ka ba or tutupi ka, di ba? Kasi wala naman mamimilit sa'yo Kuwari, inuto ka nila. Well, pag nauto ka, kasalanan mo dahil hindi mo ginagamit utak mo tsaka yung awareness mo, di ba? Ngunit may hangganan ng power. Mahalagang tandaan na ang ideyang power is taken ay hindi lisensya para baliwalain ang karapatan ng iba o gumamit ng panlilinlang, pang-aabuso o pamimilit. Ang kapangyarihan nagtatagal ay nakabatay sa integridad, kakayahan, tiwala, responsibilidad, paglikha ng halaga. Ang magandang power na nakukuha sa pananakot o pandaraya ay madalas humahantong sa pagkawala ng tiwala at suporta. Kasi
Kasi nga hindi ka makakalamang dito sa buhay, 'di ba? May equal exchange nga, 'di ba? So, hindi mo matatakasan 'yan. Yung mga politiko nga ng mga nangurakot, may ibang bagay rin na sinacrifice nila, 'di ba? Yung laya nila, 'di ba? Yung iba pa nga nakulong, 'di ba? So, yun yung sinasabi natin equal exchange sa buhay. Pero hindi ako naniniwala sa karma. Kasi programming yan. Yung sinabi, pag may ginawa kang kasamaan, may kapalit. E paano kung yung subconsciousness mo, hindi ka naniniwala dyan? Di walang penalty. Diba? Kasi yun yung programming, yung morality, sin and karma. Kasi nga, sa buhay, meron lang tayo consequences lang. So, consequences lang talaga yung meron sa bawat action and decision mo. Yun lang talaga. Pero yung morality, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Kasi, ito lang survival ang buhay. Bakit dun umiikot lahat, di ba? Papatayin yung mga may living creatures. So, kung yun ang basihan ng default na program, well, technically, dissolved na yung morality, di ba? Kaya nga, yan eh. Actually, ginamit niya ng mga ng tagapagpatupad ng batas. Kasi nga, nakita nila na yung tao ay malahayop din kumilos, di ba? Kung walang consequences. So, kailangan talaga may batas para mapigilan yung tao na gumawa ng kasamaan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ibinibigay ng mundo. Ito ay unti-unting binubuo sa bawat desisyon, kontrolin ang sarili, panatilihin ang disiplina, paunlarin ang kakayahan, at kumilos ng may layunin. Hindi mo makokontrol ang lahat ng nangyayari sa paligid mo, pero palagi mong mapipili ang magiging tugon mo. Ibig sabihin ng tugon is yung decision mo, di ba? Sa paglipas ng panahon, ang mga pagpiling iyon ang humuhubog sa iyong identidad at sa mga resultang nakakamit mo. Kaya nga yung Game of Life, it's about choice eh, di ba? Meron kang movie niyan eh, yung sa The Matrix. Choices, yung parang ganun. Kasi kahit kung analytical ka masyado, magkakaroon ka ng analysis paralysis. Kasi nga, kada choice mo talaga, lahat talaga, sin walang exclusion. Lahat ng choice mo dito ay may pros and cons. So, kung isipin mo siya ng black and white, wala talagang nakakalamang. Kasi nga, bawat choice talaga is may pros and cons. Yung perspective mo lang na tingin mo makakabuti sa'yo, pero on the other side is may cons pa rin talaga yun. Kasi nga, di ba nga, nasa deficiency state kasi yung katawan natin eh. So, yung pros and cons, dun talaga iikot, di ba? So again, sa survival pa rin talaga iikot lahat, di ba? Kaya pag na ganito na yun, namulat na yung mga mata nyo dito sa ganito, lahat ng may sasakripisyo ka, well, wala na, hindi ka na makakaramdam ng inggit or judgment sa iba. Kasi nga, maintindihan mo sila, maunawaan mo sila sa any walks of life, pantay-pantay tayo. Actually, pantay-pantay talaga tayo lahat, di ba? Hanggat humihinga yan or nasa even playing field tayong lahat ba. So, yun lang naman yung power na yan is technically is responsibilidad mo lang talaga sa sarili yan na gawin yung makakabuti sa'yo. At yun nararapat na talagang magbibigay sa'yo ng less resistance life dito sa Game of Life. Peace.